Magandang gabi po at nandito tayo sa munting gawain ng GMA at kasama ko po si Kuya Buit. Kasalukuyan po kami nagsisharing ng salita ng Diyos at naging topic po namin yung ano po ba yung stand o pinanghawakan natin na ayon sa aral at turo ng Panginoon ay patungkol sa pagkakilala natin sa Diyos Ama, Diyos Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Ngayon kuya, kung ganyan ang magkaiba-iba, halos pareho na ngang Trinitarian, pero hindi pa nagkakaisa. Ano kayang magandang ipakita sa kanila para maipahayag natin yung katotohanan o talagang yung pinakakatuwiran ng Diyos? Sa isang verse ko yun ng unang Korinto, 1:24. Yun yan. Po, First unang Korinto 1:24. Ayan. Yan. Simulan natin yan. Sige po, siguro mas maganda basahin natin kuya para maibahagi rin natin sa mga abutin ng ating record ngayon na patungkol ito sa pagkilala sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Unang Korinto 1:24 po kuya. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Gano'n na. Okay. Pag sinurin natin, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at ng lupa. Kapangyarihan at karunungan. Pero, ang Kristo pala, ang pinaka-karunungan at kapangyarihan niya. Makapangyarihan at karunungan niya. Ibig sabihin, yung pinaka-adjective ng Diyos, ito yung Kristo, yung ating Panginoon. Ang tanong, paano naging gano'n? Paano naging siya yung pinaka-adjective? Kasi kung yung Diyos kasi mismo, noong mga panahon yun, panahon mga Israelita, talaga nagpaparamdam yung Diyos. Minsan talagang kumikilos siya direkta sa mga piling tao na para maipakita yung kapangyarihan niya, maipakita yung karunungan niya. Pero dumating yung punto, kuya, na nagkaroon ng pagiging tao yung anak ng Diyos. Pinadala. Pinadala. Dugo. Kaya pag sinuri mo, lumalabas parang dalawa na. Kasi Diyos Ama, anak ng Diyos, hindi Diyos anak eh. Anak ng Diyos. Yan din ang pagkasabi ni Juan Bautista doon sa unang uso ng Juan. Hindi pwedeng Diyos anak. Kasi mali yun. Anak ng Diyos. Diyos Ama, anak ng Diyos, at Espiritu Santo. Kaya yun, magkakaiba yun, hindi pwedeng Diyos, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Sabi ng Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos. Ito naman, anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Anak ng Diyos, Espiritu ng Diyos, Diyos Ama. Yan. So tatlo. Hindi pa rin. Tatlo na babanggit mo. Pag nakikinig kasi ang mga tao ko yan na walang kaalaman at hindi nagsusuri sa Biblia, kapag tatlo ang nabanggit, matik papasok sa kaisipan na tatlo nga. Ay, dito. Okay. Hindi lang tatlo. Pag anak ng Diyos ang pag-uusapan, baka bilyon. Ayun. Kasi halimbawa, mga Israelita, naging anak ng Diyos. Si Moises, naging anak ng Diyos. So, si Adan, anak ng Diyos po yan. Hindi, ang dami. Pag sinabing anak ng Diyos, yung Panginoon sa Kristo, anak ng Diyos. Bugtong na anak ng Diyos. Yung alam meron salitang bugtong. Kaya lang, anak pa rin ng Diyos. Kaya hindi pwede sabihin, Diyos anak. Kundi anak ng Diyos. Pasok tayo dun sa, bakit siya naging karunungan at kapangyarihan o kapangyarihan at karunungan ng Diyos? Kasi yan mo, yung tao, pag sinuri natin, walang maligtas, kundi yung piniling lahi. Kasi parang naging karoon ng bias system yung Diyos dun eh. Yung pinili siyang lahi dahil kay Abraham, dahil sa pagiging matuwid ni Abraham. Ito yung mga Hudyo. Ngayon, ang problema ay mga hintil napakadami. Napakadami ng mga hintil. Ngayon, pagdating sa mga hintil na usapin, talo na kagad pagdating sa Israelita dahil sila yung pinagkakuhan eh. Opo.
At saka Nagpaparamdam ang Diyos, nagpapakita ng kapangyarihan. lumalabas pa na sa kanila lang kumikilos yung Diyos Ama. Parang sa kanila lang. Ngayon, ganito. Hindi mo pwedeng gano'n ang Diyos. Ang Diyos ay pantay ang pagtingin niya. Sa lahat ng Oo. nilikha. Talagang sa lahat ng biga. Kasi may salita siya kasi sa 543 ng Mateo kaya. 543 ng Mateo. 5:43, Mateo. Mateo 5:43. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. O kaya, ganito. Hindi pwede ngayon na hindi iligtas itong mga to. Kasi nag-utos siya eh. Ibigin mo yung kaaway. Ngayon, kaaway niya yung mga kaaway niya na yung mga itim. Kasi nga, nung tayo makasalanan pa, kaaway tayo ng Diyos eh. Di ba? Sa 4-4 ko yan ng Santiago. Santiago 4:4. Aha. Ito. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Kaya na, yan po yung kalagayan natin una. Makasanlibutan tayo. Pero piniling iba yan, ito yung lahi ni Abraham, ito yung mga Israelita. Nagaling kay Jacob, sa lahi ni Abraham. Ito yung nagkaroon ng pangako. Paano itong mga hitil na makasanlibutan? Kaya pumasok kayo yung John 3:16, di po ba? Ako. Gaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya kanyang bugtong na anak, ang sino mo sumampalataya, hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano kayo magaganap yan? Ay samantalang kung ililigtas kuya, yung mga tao na makasalanan, magiging agad ng kautusan kuya, ito yung lahi ni Abraham, ay wala daw nang dimatuloy pagdating sa kautusan. Treated kuya ng Galacia. Kasi kailangan ma-perfect mo yung kautusan. Kasi sabi ng 2:10 ng Santiago, isa lang ang nalabag mo, nalabag mo na lahat. Nalabag na lahat, nadamay na yung mga kasalanan hindi mo sana nagawa, pero isa lang ang malabag mo, Nalabag mo na lahat na nalabag. Makasalanan ka pa rin. Sa mga kapatid, wala nagiging matuwid sa Panginoon Diyos. Kumbaga parang 10 minus 1 equals 9 dapat ang result, pero Zero. equals 0 ang kalalabasan. Ayun, kaya ganito. Kaya ngayon, pumasok yung habag ng Diyos. Yung habag ng Diyos kung sa mga tao na ibig yung maligtas kaya. Isinubo ngayon na yung sariling anak, ito yung bugtong na anak. Ang tanong ngayon, ano yung prosesong ginawa ng Diyos para may subo yung anak? Iniligtas na kuya, flesh and blood eh, tao. 2:14 kuya ng Hebreo. Hebreo 2:14. Ang sabi ko yan, yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Yun ang reason ba't naisugo itong anak. Kasi binabanggit yung anak ay mga tao. Kaya naging tao rin itong kanyang bugtong na anak. Ang tanong ngayon, anong klaseng tao ito? Katulad ba ito ng pagkaraniwang tao? Kaya sinasabi ng ibang faith na tao lang ang Panginoon sa Kristo? Hindi. Kasi ito po, simulan natin sa simula. Paano naisinan ng Jesus Christ? Opo. So, ano yan? Proseso ng pagparito na ng Panginoon. Pagparito ng Panginoon. Okay. Lucas 1, Sa 28 natin simulan, verse 28 kaya. hanggang 34.
hanggang 34. Lucas 1, 28. Umabot na tayo ng lumampas. Verse 28 ya. Oh. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihim at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Ang tanungan ni Maria, ano tinanong ko yan? Sa verse 32, patuloy pa? Hanggang 34 ko. Sa 32, magiging dakila siya at tawaging anak ng katastasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Nagtanong si Maria. Sabi ni sa 34, paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng katastasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tawaging anak ng Diyos. Yan. Yan naging anak ng Diyos. Gumtong na anak ng Diyos. Bakit po? Kasi ginamit na isang babae ito si Maria. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Katsuma sa iyong Panginoon. Katapos nagulumihanan si Maria, di ba? Isip niya, ito, klaseng pangusap to. Huwag kang matakot. Dapat pinalulugdan ka ng Diyos. Magliliga at makakaroon sa sanggol na lalaki. Sabi ng Maria, paano nangyari kayo aking dalaga? Bababa sa iyo yung Holy Spirit at yung Espiritu Santo. Dililiman ka ng kapangyarihan ng katastasan. Yun na po yung proseso. Banal ay panganak, kaya tatawagin anak ng katastasan. Anak po ito ng Diyos. Ito na ngayon. Pumasok mo yung Jesus Christ. Kasi may taglay, yung panganak na. Ano po yung taglay? Yung Espiritu Santo bumaba, at saka yung kapangyarihan ng katastasan lumilin, naglingay si Maria. Berin po yun. Wala pang lalaking nakagalaw kahit kanino. Pero nagli siya at nanganak ng isang sakot na lalaki at tinawag na Jesus. Anak ng katastasan, pagalang pinanganak. Yun ngayon yung Jesus Christ. Ngayon, pag sinabi mo yung dalawa ang Diyos, batay ka muna. Medyo mag-isip tayo. Kasi yung Diyos sa mga pangyarihan, meron po yung Espiritu ng Diyos. May Spirit po yun. Yung 4:23-24 na Juan, dapat sabihin ng Diyos sa Espiritu sa katotohanan, meron po yung Spirit. Ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat sabay sa Espiritu sa katotohanan, pero meron po yung Spirit, ito po yung Espiritu ng Diyos. Hindi natin, magkasama po yung magkaugnay. Yung Espiritu ng Diyos, tsaka yung Diyos. May power po yan, ihiwalay yan. Yung Espiritu ng Diyos. Yun ngayon, yung lumuhog kay Maria, inang Maria. At naliliwan ang kapangyarihan ng katastasan at lumabas po yung isang sanggol na lalaki. Ito po yung Jesus. Kaya ang tanong, dalawang Diyos ba yun? Hindi. Kasi Espiritu ng Diyos, yun ang doon sa sinabi po na Maria, yung po yung proseso para maging tao. Kasi tao yung iniligtas. Ang tinatawag ng Diyos na mga anak ay tao. Kaya naging tao rin si Jesus katulad nila. Pero siya po ay Espiritu ng Diyos. Isa po yan. Yung Diyos at ang Espiritu, isa yan. Magkaugnay po yan. Para walang iniwan po yun. Diyos Spirit. Spirit po yun. Hangin po yan. Spirit is hangin din po yan. Power yan. Kaya ngayon, pag sinabi mo, wala po yung hindi mo pwedeng sabihin natin tatlo yan. Hindi pwede. Maliban na lang kung ito po ay parang walang iniwan sa hangin.
kung isisegregate mo yung hangin, katulad yung hangin, isisegregate mo, kukunin mo yung oxygen, kukunin mo yung nitrogen, yung mga gin na sinasabi, tatami po yun. Hydrogen, iiwalay mo. Depende kung anong instrumento gagamitin mo. Pero yung Diyos, may Espiritu yun. Ito po yung Espiritu Santo. Ito po yung Espiritu ng Diyos. Natutuwa po sa sinapupunan ni Maria, lumabas po yung isang sanggol na lalaki at ito po yung lumaki, naging Kristo. Kaya yung natutuwa pong Espiritu ng Diyos, yun po yung sinasabing Espiritu ni Kristo. Kasi bigyan natin ng isang verse. 8:9 ng Roma. 8:9 ng Roma. Chapter 8, verse 9 ng Roma. 8:9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, hindi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kaya pasinad dyan na lang. Hindi ka na tayo namumuhay ayon sa laman, hindi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan daw sa atin ang Espiritu ng Diyos. Dapat may isang verse pa, hindi, magkarugtong eh. Kung Espiritu ni Kristo wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. So makapit, yung Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, isa lang po yun. Ngayon ang tanong. So hanggang 11 yung verse na yun. Hanggang 11, isa na ito na din para 11. makita natin. Okay. Sa isang verse, dalawang Espiritu yan na binabanggit. Isang tanong para maunawaan natin ng madali. Kapag ang isang Kristiyanong tunay ay tumanggap ng Espiritu mula sa Diyos, ano po yung tinanggap niya? Espiritu Santo. Di ba? Amen. Oh. Ibig sabihin, kinasihan ka ng Espiritu Santo, yung po babanggitin eh. Hindi ka kinasihan ng Espiritu ng Kristo, hindi ka kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Espiritu Santo. Na makapilit, isang Spirit lang po yan. Okay yun. Yung isang Espiritu yun, ang tawag yan, Espiritu Santo. Ibig sabihin, may ibang term pa kung ginagamit dyan bukod sa Espiritu Santo. Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos yan, dahil banal po yung Espiritu Santo yun. Ngayon, nandun po yung 100% das 9 ng Colosas. Colosas das 9 po. Colosas 2:9. Ang sabi, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Buong kalikasan ng Diyos, nakikinig siya maging tao. Ang makapit ko yan. Yung Diyos Espiritu, may kalikasan po yun, may kapangyarihan karunungan. Yung buong kalikasan nandun po sa Kristo, nung siya'y maging tao. Kaya siya naging kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kasi buong kalikasan ng Diyos, nasa Kanya. Masaya po natin, ha? Kaya, isa pang katangian na binabanggit, sa 1:15 ng Colosas. Colosas pa rin po. Colosas 1:15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Upansin mo dyan, ha? Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang Diyos, wala nakikita sa Diyos. At siya may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Ang pinakasabi ko dyan, yung Kristo. Kristo, siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita at siya may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Kaya siguro doon sa nakiusap si Felipe, kuya, na ipakita daw sa kanya ang Diyos Ama. Diba? Direktang sinagot na siya ng Panginoon doon. Sa 48, verse 1. Opo, 48 na talagang matagal din na akong kasama. Pakita niyo po sa akin ng Ama, sabi, upang balbas ang aming kasiyahan. Kung matagal na niyo kasama, Felipe, di ata hindi pa nakikilala. Pero di ba, kung baga pantao, sa pantaong aspeto, ano po yun, pagmamataas po yun. Pero ang Kristo, hindi nagkasana kahit minsan. Juan, ano nga yun kuya? 48. 14:8. Kaya kailangan na monitor natin ito dahil maraming nagtatanong kasi
wala raw nakakita sa, di ba, may verse din po yan, na wala raw nakakita sa Ama maliban, 1:18 kuya yung nabuhay. yun din yan, di ba? Ah. Yun din din yan. Napansin niyo kung anong term ko na ginamit dyan. 1:18, Juan. Alam ko yan. 1:18. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Si Juan Bautista nagpatotoo dito, kuya. Siya ay Diyos na Mahal minamahal ng Ama. ng Ama. Hmm. Ba yung Ama, ito yung anak na pinapakilala. Hmm. Kailan ba'y wala nakakita sa Diyos? Hmm. Ngunit pinakilala siya ng bugtong na anak ng Diyos. Hmm. Kaya, nagtanong, anong katangian ni ano, sa sulat ni Juan? Siya ay Diyos na minamahal ng Ama. Ng Ama. Ibig sabihin, itong anak, binabanggit ko na Diyos. Bakit kasi? Kasi po yung Espiritu na nasa kanya. Ito po kasi, yung kapangyarihan karunungan na dito ng Diyos, kaya siya yung Diyos. Kaya nung sinabi po ni Felipe na pakita yung Ama, di ata hindi ba nakikita na gilala Felipe, matagal na niyo ako kasama. Yung kapangyarihan karunungan, pinapakita niya ng Ama eh, sa pamagitan ng anak. Kasi yung Espiritu ng Ama, namimiti mo, buong kalikasan ng Diyos ang dito sa anak. Isa pa katangian. Ikalawang Korinto, siguro simulan natin kaya sa 4:5. Anong chapter ba yan? Chapter 4, verse 5. Second Chapter Corinthians, 4, Ikalawang Korinto chapter 4, verse Verse 5, patuloy 5. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo, alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag. At siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ng ni ating Kristo. Panginoon sa Kristo. Kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya po, yung kadakilaan ko rin. Ikalawang Korinto, ano na yun ba? 4:5 Opo, 4:5. hanggang Yan, patuloy yun. Puro katangian yun ng Jesus Christ. Then po kaya, pag sinuri natin, kung pag-uusapan ay kadakilaan ng Diyos, ito makikita pa rin sa Jesus Christ, sa mukha ng Jesus Christ. Isa pa, nalika ang langit at ang lupa. Ang langit at ang lupa nalika. Sa pamagitan ng kapangyarihan at karunungan po ng Diyos. Walang ginalimutan sa pamagitan. anong verse po yan kaya? Uno-uno, Juan. huwad. Juan. Patuloy po yan. Sabihin na natin hanggang 5 na. Juan. Sa pasimula pa yung naroon ng salita, Sa pasimula pa ay naroon na ang salita kasama ng Diyos. Ang salita, sa pasimula pa ay naroon na ang salita kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Diyos. Diretso ko yan. Kasama na siya ng Diyos Pasimula pa. sa pasimula pa. Sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamagitan niya. Sa verse 4, mula sa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw. At hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Pansin niyo po sa pasimula pa lang naroon ng salita. Ibig sabihin, kasama ng isang salita. Ang totoo naman po yun, mas isang tao reality.
Kung ang tao po nakapagsasalita, dito saan magsasalita? Ito po yung spirit. Kaya yung spirit po ng tao yun, nagsasalita siya. Kapag wala na yung spirit, yun ang mga magsasalita. Yan ang dito yung sa Diyos. Kasi malis na. Oh. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Kasi natin yung salita, ang kapangyarihan mo rin, karunod kapangyarihan eh. Dilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha ng Diyos sa pamamagitan niya. Ano po yung ginamit doon? Kapangyarihan at karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nalikhain lahat ng bagay. Maging tayo mula sa wala, ay ngayon nakikita. Hindi mo ba ngayon? Ngayon. Unang 18 po yan ng Roma eh. Kaya pag sinuri mo, nalikhain lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. At walang anumang nalikhain sa pamamagitan. Mula sa Kanya ang buhay. At ang buhay siyang ilaw ng sanlibutan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapig kay naman ng kadiliman. Mga kapit, ito po yung salita. Ito po yung salita na Diyos. Na siyang binanggit din na ilaw sa bandang huli ng talata. Mga kapit, kapangyarihan karunungan, hindi pa po dyan. Yun na po yung Jesus Christ. Naging Jesus Christ po yun. Kasi ginamit kayo ng Maria. Ngayon, para po maligtas yung makasalanan ng tao, may ginamit yung paraan ng Diyos. Siguro, simulan natin ko yan sa ano. Roma. Simulan natin sa 5:1. Patuloy po yan ng siguro 8. Roma 5:1. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoon sa Kristo. Pamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamagitan niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na Sa 6 kuya, sa 6. sapagkat nung tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may pangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinagdama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Yun po yung prosesong ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya yung buong kalikasan niya Para makabahagi tayo sa kaligtasan. sa kaligtasan. Kasi hindi po pwede na imbis po yung Diyos ang kikilos ng Spirit. Kasi sabi, walang pagsalang mamamatay ang makakita sa kanya. Bukod pa rito, hindi sa nakita kailanman. Ito po kasi katangian ng Diyos ko. Aklat ng Roma po yun kaya, chapter, yung binasa natin, 5:1. 5:1, Patuloy patuloy. ng 17. Siguro na. Kasi kaya ko sinasabi ng 5:1 ko yan para makita yung kabuhan. Ibigay para ito. Yun yung dahilan kasi, pinaka-purpose kung bakit ipinadala yung Kristo sa sanlibutan. Ako. Isa pa kuya, ano ba yung katangian talaga ng Diyos ko yan? May katangian ng Diyos ko yan. Diyos Ama po yan. Diyos ba? Sige po. 1:17 ng unang Timoteo. Timoteo, 1:17. 7, ng unang Timoteo. 1:17. Ay, 1:17. First Timoteo kaya. Opo. Okay. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan,
at di nakikita. Amen. Sa mga ito, pero hindi nakikita. Purihin ang Diyos magpakailanman. Ang kanilang magpakailanman. Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita kailanman. Amen. Unang-unang katangian ko isang katangian ko haring walang hanggan. Yan. Ang Jesus Christ ko ano po ba yung pwede natin ipakita sa Kanya? Dahil siya naging hari ni Kuya. Kasi hinuula nga sa Kanya, sinabi ng Lord sa Kanya, patungkol sa Kanya Kuya. So 1:33 to 34 ng Lucas, balik tayo ng Kuya. Lucas 1:33. 33 mo simulan. Yun, 33. Diretso na sa 33 kaya? Oh. 133. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Ang sige po, ang katangian po ng anak na bibitaw, ito po yung Jesus na babanggitin sa pangalan, kapareho po ng katangian, haring walang hanggan, yung katangian po ng Diyos sa 1:17. Di mo ba? Katangian po ito ng Panginoon. Panginoon sa Kristo, isa rin po katangian ng ano? Lucas 1:30, 1:33, 1:33. 34. Ay, 33 lang. 33, Ngayon, ito kaya. Siyempre, pag sinuri mo, pares ko sila, walang hanggan ng pag-ahari. Kung mga twin, patingin muna, kung wala ka, di dalawa yung nag-ahari, walang hanggan. Isa lang po yun. Malimit po po. Di ba? Ngayon, ano ba talaga yung katangian ng Diyos, naging katangian din ng Jesus Christ na anak. Dahil yung buong kalikasan na ito nandito sa bugtong anak, kasi siya pa rin yung kumikilos eh. Kasi ba sinabi, 10:30 ng buwan, ako at ang ama ay iisa. Sa mga kapit, kaya nag-iisa sila, kasi yung kung ang kinikilos ng ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Isa pa, kung lalapit ko ang isang tao para maligtas, ang sikreto yung mananalig sa Jesus Christ. Kaya lang, para siya manalig sa Jesus Christ, kinagalang ilapit siya ng ama. 6:45 hanggang 46 Ng Juan. ng Juan. Yun yung, ang kumilos naman dito, yung Diyos Ama. Ang ama pa rin. Opo. Ang 46, 6:45. 6:45. Simula sa 45. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat Siguro nakikinig. ba yan? Siguro sa 44 mo. Para mas 44. Una sa aklat ng Juan, sa verse 44. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos, at bawat nakikinig sa Ama ay natututo at lalapit sa akin. Diretso ko yan. Hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama, yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Ibig sabihin, yung nagmula sa Diyos yung tanging nakakita sa Kanya. Ibig sabihin yan, hindi ka galing sa Diyos. O tanong ngayon, ano ba yung ibig sabihin nagmula siya sa Diyos? Ibig sabihin, hindi siya pa sa tao, hindi binabanggit ng iba ng tao lang. Kasi siya, yung Espiritu ng Diyos, mula siya sa Diyos eh. Amen. Kaya dito po, yung nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Kanya. Kaya pag sinuri namin, Kuya, yung pagkakaisa nila, Kuya, sa Spirit. Kasi isa lang talaga yung Spirit nila, parang ganito, Kuya. Sa 12:12-13 ng unang Korinto. Unang Korinto. 12-13.
1 Corinthians 12, 12 to 13. sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa rin katawan. Tayong lahat maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sa mga tuwing isang spirit lang ang tinataglay ng isang mananampalataya na maliligtas Amen. o ililigtas. Diba? Tayong lahat, Hudyo man o Griego, alipin man o malaya, binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Kasi nga, kung magiging isang katawan, ang pinakaulo yung Panginoon Jesucristo. Wala kang pwedeng gawin sa sarili mo lang, kundi ito nagmumula sa pinakaulo, ito yung Jesus Christ. Kaya yung doktrina na tatlong Diyos, tatlong persona, hindi pwede yun dahil hindi turo yun ng pinakaulo. Kasi po siya, hindi po siya bukod. Espiritu ng Diyos, nasa kanya yung buong kalikasan. Amen. Amen. Kaya, Parang ganito. Kaya naging kapangyarihan karunungan siya, may purpose. Kaya siya naging tao. Kinakailangan niya maging tao. At yung spirit na to, magkaroon ng katawang tao. Ito boss, magpagkita ng Espiritu ng Diyos. Yung tao, kinakailangan mamatay po yan. Kasi magsasakripisyo yan para tubusin yung kasalanan ng makasalanang tao. Katulad yung sinasabi sa 5:6 ng Roma kanina, binabagit natin. Patuloy. Ang sabi ron, sapagkat nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. At mahirap mangyari, ialay mo ng kanyang buhay para isang tao matuwid, bagamat maaaring may mga gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Pero namatay si Kristo, pinagabanan ko sa kanyang pag-ibig sa atin, mamatay si Kristo para sa atin, doon tayo makasalanan pa. Sa mga tuwid, ito po ang reason kung bakit nandiyan ng Jesus Christ. Naging tao siya, parang katawang laman dito, may laman ng tugo, sa 2:14 ng Hebreo, bumatay po yan maging sakripisyan mo. Amen. Maging sakripisyan mo yun. Para naman sa ganun, para yung tao ng kasalanan, dadalhin yung kasalanan ito, dadalhin yung kasalanan sa limutan para doon sa ganun, maging handog para sa kasalanan. Pag namatay na to, wala nang power sa kanya yung kasalanan. Amen. Yan nga daw yung tinatawag ng karamihang mananampalataya ko yan na grasya na walang kapalit. Ganyan ang identify nila pagdating sa ganyang grasya. Grasya ito, sabi ng 2:9 ng Epeso, Opo. hindi ito dahil sa mabuting gawa natin, hindi biyaya mula sa Diyos. Kaya lang, para makamtan yung grasya nito, sa tamang pananalig Amen. sa Jesus Christ. Yun. Halimbawa, katulad yan, naglagay ka ng pangalan. Nagkaroon ng iba't ibang pananalig sa atin sa ngayon ko yan. Hindi ka lang sa pangalan na lang at kuya. Yung ba yung kagagawa nito, yung hindi ka lang pagkakabahagi. Pag sinabi, di ba, sinabi, kami, baptist kami. Eh, baptist ang dami. Eh, kami, katolik kami. Kami, Ang dami rin. Ang dami rin. Pag kami, born again kami. Ang lalong mas marami. Ang dami, kami, evangelical kami. Ay nako, ang dami rin yan. Ang tanong ngayon, ano ba yung Kahit tamang, Muslim ko yan, may iba't ibang faction din yan sila. ano ba yung tamang pananampalataya? Kasi nagtayo rin yung Jesus Christ nag-church 1680 ng Mateo. Pinagala pa kasama ka ron. Ayun, para makasama ka ron, hindi naman ikaw pupunta ron eh. Oh, 2:19 ng Epeso hanggang 22. Peso. 2:19 hanggang 22. 2:19 ng Peso. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Banal.
Sa mga tuwid, yung Diyos yung ano, at kayo tinayo rin sa saligan ng mga apostol at ng mga propeta. Ang kumilos po nun, yung Diyos, hindi tayo. Ayun. 2:13 po ng Filipos. Paano kapag ang pamamaraang ginawa ng isang mananampalataya ay yung kanyang pagkilos ang tinitingnan niyang paraan para makalapit sa Diyos Ama? Yun po yung pagkakataon. Baliktad na po, automatic po, baliktad na yun po yan. Baliktad na yun. Ganito po. Ano ba yung tamang proseso para masama ka nun sa iglesia? Sa iglesia ang itinayo ng ating Itinayo natin Panginoong Jesucristo. Opo. Itatayo ka, isasama ka ron eh. Opo. At ng 219.20 peso. Mm. Kaya po, pag naisama ka na ron, ano po yung keyword doon? Yung faith. Kaya lahat naman sila may faith eh. Bilyon ang nag-aangkin yan sa panahon natin sa ngayon. Kaya lang, meron po faith na hindi po ina-acknowledge ng Diyos. Halimbawa, ganito po. Doon po sa 16 ng Juan, Juan. 16:7, patuloy ng Juan. 16:7 ng Juan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y Sa ikabubuti. sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susugurin ko siya sa inyo. Kung pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Kung sa katulad, Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. pansin niyo po, pagparito daw na ng Espiritu ng katotohanan, ito po yung patnubay, patutunayan niyo sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan. Ano ba yung papatunayan nito na mali ang pagkakilala tungkol sa kasalanan? Kasi po yung basic na faith ng isang mananampalataya para ikay maging matuwid sa harapan ng Diyos is bautismo ka. Ilubog ka sa tubig. Kasi tanda ng pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Ganun ang lahat ng mananampalataya sa ngayon. Kahit anong Christian philosophy yan, mayroon talagang paglulubog sa tubig. Kaya hindi po yan yung keyword eh. Yung mga bautismo ka sa tubig. So, ibig sabihin ba, kuya, kapag patuloy na ginagawa ng isang nag-aangking Kristiyanong pananampalataya at ang pamamaraan nila sa or pagtanggap nila ng isang kaanib ay tatanggapin lang nila ito, kuya, na bilang isang kapatiran kapag nailubog kasama nila sa tubig. Opo. Yung 2019 ng Mateo. Ayan yung pagkaunawa nila, kuya. Mayo kayo, gawin nyo agad ito natin bansa. Bautismo nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Turuang sumunod sa lahat ng pinag-uuros ko sa inyo. Tandaan po natin mga kapatid. Yung 28:19 ng Mateo, meron pong tao na talagang inutusan dyan. Kaya lang, hindi po yan para yung ginagawa sa ngayon ng marami na ilulubog nila. At sila, parang sila yung, ay wala na, patay na mga yan eh. Siyempre, kami na magbabaptize. Tandaan po natin sa 28:20. May kasunod pong verse eh. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Sa mga kapatid, yung 28:19 na inutusan na magbautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, hindi po yung Trinitarian ha. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Sila po, hanggang sa kasalukuyan, hanggang pinatatapos po ang sanlibutan, magkakasama po sila. Yung 18:20 ng Mateo, sa mga pinagdatan ng kating panuntayan sa akin, sabi ng Panginoon sa Kristo, may lagi na raw kasama nila. Amen. Yung 18:20 at saka yung 28:20 ng Mateo, magkaugnay po yan.
Kasi kasama, kahit saan ba, nandito po tayo, nandito ang Panginoon sa Kristo. Amen. Kasama din po yung 2020. Tandaan niyo, may lagi kasama niyo. Hanggang katapusan ng salibutan. Dahil sa salita ng mga sinugo, yung ating nababanggit dito. Dahil po sa ulo, 12 ng ulong Pedro. Hanggang 13 na. Ulo 12 na. 1:12, Pedro 1:12. Siguro simulan mo ko yung sa ano? 11. Simulan natin sa gist na para pati mo Yes. na kasama. Hanggang 12. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuli ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito nangyayari. Ang panahon ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamhin niya. Yung mga yung mga propetang hula daw tungkol sa kaloob nito nakalaan sa atin sa ngayon, yung Espiritu ni Kristo sumasa kanila, yung propeta ang hula. Kaya yung panahon pa ng mga propeta, yung nasa kanila yung Espiritu ni Kristo. Opo. Yung Espiritu ni Kristo, ito po yung Espiritu Santo. Kasi tandaan po natin, taglay nila yung Espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos, ito po yung Espiritu Santo, ito po yung Espiritu ni Kristo. Kasi para maipakita ng mga propeta yung hirap na titiisin ng ating Panginoon sa Kristo at yung parangal na tatamuhin niya. Kasi Espiritu ni Kristo magsasabi ron eh. Kasi yun na po yung yung Kristo magsasabi. Diretso ko yan. Nang ipahayag nila yung mga katotohanan ito, Nang kanilang ipahayag yung mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanilang buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito ay pinanabikang maunawaan naging ng mga anghel sa langit. Amen. Kaya pansinin po natin, hanggang sa ngayon, yung mga ginamit ko ng mga tagapagsalita ng mabuting balita, nagsalita sila sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sinugo sa nabuhat sa langit. Kaya dito, pinananabig ito maunawaan, yung mga katotohanan yung magiging sa langit. Pansinin po natin, hanggang sa kasalukuyan yung pinanakuha sa 2020, buhay. Nagsasalita, nagpapayag sa pamamagitan ng mga ebanghelyo, kanilang mga sinulat, lalo po Apostol Pablo, Mateo, Marco, etc. Lahat po ng mga nagsisulat sa Biblia, sila po mananatiling buhay hanggang sa kasalukuyan na kasama po yung Panginoon sa Kristo. Kasi sa namin karatatlo nagkatipon na dahil sa Panginoon, siya lagi naroon kasama nila. At ganoon din naman yung mga ginamit tagapagsalita ng mabuting balita. Holy Spirit po yung taglay nila. Nagsalita na sila sa sarili na So lahat itong mga sumulat sa bagong tipan, ito yung mga nakukonsider natin sa ngayon na inatasan o inutusan or may authority na mangaral maging sa kapanahon na natin sa ngayon. Hindi. Kaya nga, ipapasok ng Efeso 1:13-14. Kayo ba'y naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya? Matapos ninyo marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Ang salita ng mabuting balita, kuya, nakarating na yan sa tao nung nabuo na yung buong bagong tipan. Kaya nga, ano po yung pinagkalawag ng matapos kumarinig ang mga panaligan yun? Pinagkalawag sa kanyang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahiran. Amen. Kaya dito, nagsalita yung mga tagapangaral na yan, taglay yung Holy Spirit, kapangyarihan galing sa langit. At kapag napanaligan niya, dahil dala-dala niya yung katotohanan, mabuting balita, papakasap po sa nanalig yung Holy Spirit din. Amen. Yung Holy Spirit, isang Spirit lang po yan, hindi tatlo, hindi lima. Espiritu ng Diyos po yan, Espiritu ng pagiging anak. Amen. So ibig sabihin ko kapag ang lumalabas dito na sa base sa ating pag-aaral, na ihayagang ipinakita sa atin na kailangan ang i-recognize nating mga ngaral pa rin sa ngayon, sa panahon natin, yung mga sinugo pa rin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi pwede magkagano'n sino po man ako, pastor, nag-aaral ako.
Ako si Apostol. So ibig sabihin kuya, kapag ang isang mangangaral ay may inaangking katawagan sa kanyang pangangaral, madalas pa naman ngayon kuya kapag nanood ka sa mga social media at sa mga TikTok or sa Facebook, lahat yan kuya nakapag-aral sa iba't ibang Bible school. At ang tinataas na kuya, kanina ng pangalan ng Yun na nga po. reliyon. Opo. Pangalawa kung sino yung namumuno sa kanila. Opo. At saka sino ba nag-aaral sa kanila. Yun. Na samantalang sa Biblia, ito ang batas, 129 to 31 ng unang Korinto. Unang Korinto, 129 to 31. 129. Hanggang 31. 129 to 31. Kaya walang maaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal, at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Wala na pong iba. Yun po yung Amen. tamang faith. Huwag mo gumamataas ang sarili. So, Kung pa rito, kasi kaya lang naman daw nila inaangkin yung katawagang pastor o mangangaral o preacher dahil nais nilang makapaglingkod sa Panginoon. Paglilingkod daw yun at pagtatalaga. Paano po kung gano'n ang katuwiran ng isang nagsisikap, unfair naman sa kanila kuya dahil ginagampan ng tungkulin din po yun. utos naman talaga pag may kaloob ka eh. Kapag may kaloob ang isang mananampalataya, dapat lang nagamitin yun. Halimbawa, ito, utos po ito. Simulan natin ko yan sa 4:7 ng unang Pedro 4:7, unang Pedro. hanggang 11. 4:7 to 11. 4:7. Hanggang 11. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid bilang mabuting patiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Pangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya ay papurihan sa lahat ng bagay sa pamagitan ng Yesu Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan, karangalan, magpakailanman. Amen. Wala pong sinabi, lagay ka, ba, ikaw tagapangaral, lagay ka ng titulo sa sarili mo. Hindi, yung pangaral mo. Kung may tagapangaral, pangaral mo sa salita ng Diyos. Gampanin lang, wala nang Yung katawagan pa. kaloob yun eh. Kaloob, ibig sabihin yung Holy Spirit, nasa iyo, magkakaroon ka ng kaloob doon, kung ano yung tanging kaloob na para sa iyo. So, ibig sabihin ba kuya, kapag may kaakibat na katawagan, yung paglilingkod sa Panginoon ay Automatic, marami na lalabas. lalayuan ka ba ng Holy Spirit? Hindi, Napakasakit naman yan. hindi, walang Holy Spirit. Wala talaga. Wala po. Kasi una-una, Hindi nagtataglay kapag nag-aangkin ng katawagan ng isang mangangaral kuya. pag may Holy Spirit kasi, kuya, Hindi mo nasusunod. tatanggapin Yung katawagan. 129 to 31 ng unang Korinto, taglay mo yun, nasusunod mo. Mm. Kung may kaalaman ka man, si Kristo ang kaalaman mo. Opo. Siya naging karunungan mo kaya. Ginamit siyang karunungan natin. Kasi Holy Spirit po siya. Instrumento lang talaga tayo. Oh, Hindi tayo pwedeng, tayo na. Hindi pwedeng tayo. Sa ba, kapangyarihan naman. Para maligtas ang lahat ng tao, ay marami na pong namatay bago namatay yung Jesus Christ, di ba? Marami na ginawian ng buhay. Pero, meron kasi nakasulat sa Bible sa 4:6 ang unang Pedro. Ano po nakasulat sa 4:6 ang unang Pedro? 4:6. Ah. Unang Pedro. 4. Ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila Sa piling ng sa Diyos. piling ng Diyos. Magamat, Bagamat inabot
na sila ng kamatayan itinakda sa lahat ng tao. Kaya pansin niyo po dyan. Kinagalang matupad yan. Amen. Ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay, bagamat inabot nyo sila, upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos. Bagamat inabot nyo sila ng kamatayan itinakda sa lahat ng tao. Kinagalang matupad po yan. Kaya paano matutupad yan? Eh, marami nang namatay bago dumating ang Jesus Christ. Kaya ito po ang nangyari. 3:18 to 19 po ng unang Pedro. Pedro. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay, ayon sa laman at muling binuhay, ayon sa Espiritu. Kalagayan niya. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Yan ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Kaya pansin niyo po dyan, ha? Specific yung taong binanggit po dyan, panahon ni Noe. Ibig sabihin, kawawa naman sila kung parang wala na silang pag-asa dahil makasalanan. Oo nga po. Hindi nakinig kay Noe, ay kaligtasan ang pinag-uusapan. Yun po, inaralan din po yun ng Jesus Christ. Namatay siya ayon sa physical, pero nabuhay ayon sa spirito. Pinuntahan niya po yun para aralan. So wala po talagang pinalampas yung kaligtasang inalok ng Diyos. Power of God na pumasok doon. Opo, kuya. Yung Jesus Christ pa rin yung kumilos doon kasi power of God yan eh. Siya po yung Espiritu ng Diyos. Sa kapangyarihan at karunungan. Siya ang karunungan ng Diyos. Amen. Ngayon po, ay meron namang buhay na patay sa paningin ng Diyos. Paano po yun? Dos unang dos ng Epeso. Ayun na nga po. Oh, doon yung mga patay tayo daw sa ating pagsuway. Ibig sabihin patay ka, pero buhay ka sa paningin ng kapwa mo, physically, pero patay ka sa paningin ng Diyos. Pero ganito po pangyayari. 8, 9, 11 pa rin ang ng Roma. Pabalikan natin po yun. Opo. Kaya hindi na tayo namamayain sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang pinapatubay ng Espiritu ng Diyos. Kung Espiritu ni Kristo wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ayun. Ngunit kung nasa atin daw po si Kristo, bagaman patay ng ating katawan, dyan sa kasalanan, Diyan pa tayo, kuya. Magiging hadlang po ba sa isang may katawagang taglay sa kanyang pangangaral, yung binasa nating bersikulo dyan sa Roma 8:9 hanggang 11 patuloy yung pagkasabi na kung hindi siya kay Kristo, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao. hindi siya kay Kristo. Yung palatandaan na ba yun, kuya, na yung tao na yun na may katawagang taglay ay wala na rin sa kanya yung Espiritu ng Kristo? Hindi tunay na Kristiyano. Ay. Kasi hindi wala sa kanya si Kristo. Ang ating Espiritu ni Kristo wala sa kanya. Pangangaral na nga sa ang pangangaral ng ginawa ko yan, Kristo rin eh. Kaya nga sabi ng 4:1 ng Persian ko hindi babala eh. Opo. Ano babala kayo sa 4:1 ng Persian? Basahin mo na rin kuya para marinig ko. 4:1 ng Persian. 1 John. Sabi, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu, sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan, ito ang pagkakalilanlan kung sino ang kinaroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Yun din naman ang pagpapahayag nila, kuya. Naging tao din naman ang Ang Panginoon. problema kuya, may payag mo ng Jesus Christ naging tao. Pagkatapos ikaw kapantay mo ang Jesus Christ. Yung nga po, kasi sinabi ng Panginoon doon sa Juan 10 ko yan, na siya na daw ang magpapastol, di po ba? Siya na ang mabuting pastol. At saka isa pa, sabi sa 5:6 kanina ng Roma, Opo. nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Opo. Mahirap mangyaring ialay ni Numan. Ibig sabihin, general po yun. Ang kanyang buhay. Walang makakaganap, kumbaga, walang makakagawa nito. Kumbaga, pag diniretso natin yung statement na yan, Walang kayang gumawa. hindi kayang gawin ni Numan. Alang-alang sa isang mabuting tao. Panginoong Jesucristo lang ang pwedeng gumanap niyan. Bukod pa ron, ha? Bukod pa, ito yung katangian ko yan. Ito yung katangian. Diba? May mga ngas nga eh. Alang-alang sa isang mabuting tao. Pangahas yun. Mga ngas ha. Masama yung pagiging pangahas. Ito ko yung nakasulat ko ba? May nakasulat ko eh. Ito po. 2:21 hanggang 25 ng unang Pedro. Pedro 2,
21 hanggang 25. hanggang 25. Ang pagtitiis ng hirap sa bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Ayun, katangian ng pastor pala ito. Upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling. Ito na, sa pamagitan ng kanyang mga sugat. Yung mga pastor ngayon, di man lang nagalusan. Sorry, pero totoo kasi. Sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit inipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Kailangan pala ang katangian ng isang pastol, hindi ka lang pastol, tagapangalaga ka pa ng kaluluwa. E paano kung nag-aangking kang pastol, pero kailangan rin may mga laga sa kaluluwa mo? Problema yun. Isa pa ko yun, isa pa. Iba na po yan. Ang isa pang kapangyarihan ng Diyos na ginamit niya, kuya, ito Jesus Christ, pamagitan ng Jesus Christ, kuya, yung mga namatay na ayon sa physical, nagkaroon po ng pag-asa sa John 3:16. Pagka sumampalataya, pinaparasakan, magkakabuhay na walang God. Naging patay sa physical dahil sa kasalanan. Tatlong dimension, kuya, sabihin natin, dimension kuya pinag-usapan. Lugar ng patay sa physical, kuya. Lugar ng mga buhay, physical na buhay, pero patay sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin nito, dalawang dimension ka, pinag-isa ng Jesus Christ. Doon siya mamatay ayon sa physical, ayon sa laman. Nabuhay sa ayon sa Espiritu, inaralan mo yung Espiritu na kabalagod. Mga patay din sa physical. Inaralan niya, pag pumasok po yung God 3:16 sa kanila, mga palataya, magkakaroon ng buhay na walang God. Hindi na papasok na po yung 18.9 ng peso. Sa kanila, pasok yung 18.9 ng peso ko yan. Opo. Kaya may 29. Pero yung John 3:16, ano ba, pumasok sa'yo, buhay ka pa sa physical. Nanalig ka, pero patay ka sa paningin ng Diyos. Pero nung manalig ka, nagkakaroon ka muli ng buhay. Opo. Kaya lang, may patutunayan ka. Kasi buhay ka physically. Pumapasok dyan sa portion na yan, kuya, yung spiritual rapture. Lalong mahirapan ng kailangan talaga pag masusing pagsusuri sa Biblia ko yan. Kasi naging patay ka dahil sa kasalanan, pero nung ikay nanalig, parang napasama ka doon sa grasyang inalok ng Diyos Ama. Kasi di ba, ang tao kasi, di ba, may physical na buhay, pero patay sa paningin ng Diyos. Yung isa doon Yun na nga po. Pero manalig, Biglang nagkaroon muli ng buhay. nabuhay muli. Nagkaroon ng buhay. Kasi yung sinasabi sa Rapture nga ako yan. yung sinasabi sa Roma 8. Opo. Kung nanasa yung Espiritu ng Diyos na siya muling bubuhay kay Kristo, ang Diyos sige muling bubuhay sa inyong katawan. Di ba? Muling bumuhay. Patay na tayo sa kasalanan. Ayun. Pero dahil sa tamang pagkaunawa at pagtanggap. Kasi kailangan, bago tayo tumanggap, naunawaan muna natin ng maayos, kuya. Hindi lang tayo tanggap ng tanggap na wala tayong naunawaan. Di po ba? Siguro sa biglang bigay ng paalala ko yan. Basahin mo yung buong bago pa. Yan na nga po. Hindi pwede. So, pinaka-sikreto talaga, kuya, para hindi ka maligaw, magbasa. Opo. ng buong kasulatan. At saka isa pa, may payo pa rin. Kasi nasa bagong tipan daw yung dyan lang pumasok yung mabuting balita. Kaya obligado nating basahin At saka may yung bagong tipan. bukod pa ron, babasa ka, diyan pa rin paalala. Sa, kuya siguro, sa 3:12-13 ng Hebreo, kuya, pakibasa mo. 3:12-13. Hebreo 3:12. 3:12.
Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ng Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sinuman sa inyo ay di madaya at maging alipin ng kasalanan. May gagawin araw-araw. Opo, kaya nga po tayo kuya nandito ngayon dahil para masunod din natin itong sinulat na ito ng ating Apostol Pablo. Kaya Isa pa kuya, Opo. pagdating sa Jesus Christ na usapin, ito po yung binabanggit pa. Mm. 6.1 kuya, patuloy po ng 3 ng Hebreo. Size 1. Kaya't huwag na ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin. Ayun. Paano kung puro na lang pabalik-balik dyan sa mga panimulang aralin? Tulad sa bautismo, tubig, panimula. Ito. Hindi na yun. Huwag na raw nating Ano ang panimulang pag-aralan natin? aralin yung mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Kundi Ang pag-aralan natin, kundi yaong maghahatid sa atin sa ganap na pagkaunawa. Yun pala. Diretso kuya. Huwag na nating iukol ang panahon sa muling paglalagay ng mga saligang aral. Ito na yung mga doktrina ko yan. Doktrina ko yan. Saligang aral. Huwag na raw nating iukol ang panahon Sa bulig. sa muling paglalagay ng mga saligang aral, pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan, Isaiah, yeah. sa paningin ng Diyos at ang pananampalataya sa Kanya, pagtuturo tungkol sa bautismo. Ay, ito pala, pasok pala dito yung yung pagbabautismo. Pagpapatong ng mga kamay, ay naku po, pag pinatungan pa naman ng kamay ngayon ng mga dynamic preacher, kuya, tumba. Natutumba. Ewan ko, di ba dapat nakatayo, kuya? Holy Spirit. O, natumba. Tatalino ka pa nga. Opo. Muling pagkabuhay ng mga patay at ang kahatulang walang hanggan. Sa halip, magpatuloy tayo, iyan ang gagawin namin kung lulubin ng Diyos. Yun pala, may kailangan pala tayong gagawin bilang umaasa rin na mapasama sa mga hinirang na ililigtas ng Panginoon, kuya. Ito mo kuya, sa todan. Kailangan di tayo manatili palataga sa panimulang aralin. Partial pangalan yun eh. Oo nga po, opo. Sa totoo lang, yung dalawang dimension, patay at saka buhay, physically yung patay. Yung isang dimension. Ang lalim pa yata ng topic na yan, kuya, kapag yan ang yan ang natin sa Kasi kapag yan karoon ng Diyos pag-usapan natin. Jesus Christ kasi yun eh. Kaya dito sa ating pag-uusap ngayon, kuya, sa gabing ito, lumalabas na importante talaga na alamin ng isang nagnanais maligtas yung katangian ng isang nangangaral na kung saan siya nakapakinig ng mabuting balita. Tsaka bukod pa rin kuya, yung babala sa Bible, yung dosotyo ng Robert. Opo. Matinding galit at po ng Diyos ang babagsak sa mga Yun lumilikar na nga ng po. pagkakababagi. Kasi pag may pangalan, automatic yan, kuya, magkakaiba-iba na kaagad yan. Automatic. Ang may kasalanan ng ilang tao lang. Yung naglagay ng pangalan. Naglagay. E samantalang, sabi na para makilala raw. Samantalang sa Biblia, 121 ng peso. Yun. Ano nakasulat doon kayo sa 121 ng peso? Yung sakop ni Kristo yung lahat ng kapamahalaan, Pangyarihan, kapangyarihan, kabunuan, at pamunuan. higit ang kanyang pangalan sa lahat ng pangalan. Lahat ng pangalan. Yun. Tapos sa panahon ito, mag-isa darating. Opo. Kaya, Kaya ginamit ko yung pangalan. Eh kaso pumasok ng 24 Mateo. Mm. Mag-ingat kayo pag huwag kayo maligaw din naman sabat marami pa rin sa aking pangalan. Yung sasabi ako Mesiyas, marami sa rin may liligaw. Paano literally? Hindi. Sinunod nila literal. hindi sila nag-ingat. Nawala sila sa pag-ingat. Na whereas, panimula pa lang doon sa verse na nabanggit ko yan, mag-iingat kayo. Diba? Kailangan talaga ng iba yung pag-iingat din. Kasi lalo na sa atin sa ngayon na uso na ang teknolohiya at marami ng paraan ng sistema ng pangangaral. Kaya nga dito sa ating ginawang pagre-record sa pag-uusap natin, kuya, wala tayong ibang hangarin kundi ang may bahagi lang sa iba kung ano po yung nilalamang katotohanan. Bahagi pa lang, bahagi. Bagong tipan. Opo. Meron sa bahagi pa. Opo. Kaya maraming salamat po sa Ayun. manonood at makarinig ng
video namin ni Kuya Buit. Kami po ay gaganap na sa utos ng ating Panginoon na pakikipag-ugnayan. Ibang topic din po yan. Sa susunod na pag-uusap, atin po yung pagsikapan na maibahagi rin at maipaliwanag sa nagnanais pong makaalam ng mga kautusan o yung mga aral na maghahati daw sa atin sa ganap na pagkaunawa. Kaya salamat po sa lahat. Mr. Ron,